Kabanata 411. Ito ang unang pagkakataon na nagregalo si Sheila kay Diane. Natatakot siyang hindi matutuwa si Diane tungkol dito. Kung tutuusin, kahit bumili siya ng mga regalo para sa lahat, masyadong halata pa rin ang kanyang intensyon. Nakangiting tinanggap ni Diane ang mga regalo. "Salamat, Miss Ballard. Ang gaganda nila. Gusto ko sila. Halika, maupo ka rito." Inutusan ni Diane ang kanyang attendant na maglagay ng isang set ng mga kagamitan at isang upuan sa kabilang gilid ni Severin. "Salamat, Diane." Habang nakaupo silang dalawa sa tabi ni Severin, naisip ni Sheila na bukas palad si Diane sa paggawa ng kaayusan na iyon. Kaya naman minahal ni Severin ang kanyang asawa. Isa siyang santo. "Diane, dadalhin ko ang mga regalo mo sa loob." Kinokolekta ni Megan ang lahat ng mga regalo na natanggap ng mga Shanahan mula kay Sheila. "Oo naman." Tumango si Diane habang pinapasa ang mga regalo niya sa kapatid. "Ahem, Miss Ballard, masyado kang mapagbigay. Dinala mo kami ng napakaraming regalo, at hindi namin alam kung paano ka babayaran." Umupo si Severin at itinaas ang baso. "Bibigyan kita ng toast." First time ni Sheila na uminom kasama si Severin. Pinuno din niya ang kanyang wine glass at binigyan si Severin ng toast. "Cheers! Ito yata ang unang beses na nag-iinuman tayo." Kinapa ni Sheila ang baso niya sa baso ni Severin at inubos ang kanyang inumin sa isang lagok. Kumibot ang mga labi ni Severin habang tahimik na nag-iisip, ano ang iniisip niya. Ang pagsasabi niyan ay maaaring magdulot ng hindi pagkakaunawaan sa iba. Awkward siyang ngumiti at inubos ang baso ng alak niya. Well, I never imagined Miss Ballard could hold her drink at such young age." Si Stanley, na nakaupo sa tapat ni Sheila, ay tinulungan ang sarili sa isang baso ng alak. "Miss Ballard, ito rin ang unang beses nating mag-iinuman. Halika, bibigyan kita ng toast." Sa pagkakataong ito, turn na ni Sheila na kumunat ang kanyang mga labi, ngunit mabilis niyang nabawi ang kanyang fine. "Mag-toast tayo." Nagpasya na rin si Claude na sumama. "Oy, first time ko ding bumisita sa Shanahan. Lahat yata ng tao ay may kanya-kanyang unang pagkakataon dito, diba? Halika, sabay tayong mag-toast, diba?" Tumayo si Catherine sa kinauupuan niya. "Well said, Mr. Emerildo. Mag-toast tayo sa unang pagkakataon, pangalawa, pangatlo, at iba pa." Tumayo ang lahat na nakataas ang baso at tinapos ang kanilang inumin. Napangiti si Diane sa amusement habang sinisilip ang isang frustrated na si Sheila. "Magpahinga ka muna sa alak at kumain. Huwag mo lang itumba ang sarili mo." Paalala ni Severin kay Sheila dahil sa pag-aalala. "Don't worry, my handsome. Hindi ako madaling malasing." Pang-aasar ni Sheila kay Severin. "Nag-aalala ka sa akin, hindi ba? Nag-aalala ka ba sa akin?" "Ako." Hindi alam ni Severin ang sasabihin. "Eto, subukan mo ang ulam na ito." Nakangiting sabi ni Diane. Maganda ang mood ng lahat, lalo na ang mga Shanahan. Ang pagkakaroon ni Sheila Ballard at Claude Emerildo na bumisita sa kanilang ari-arian ay nangangahulugan na ang kanilang pamilya ay nagiging mas makabuluhan. Sa bilis na iyon, nagkaroon sila ng pagkakataon na maging isa sa mga first-tier na pamilya sa lungsod. Si Catherine Shanahan ay nasa mabuting kalagayan din. Bagamat kadalasan ay hindi siya umiinom ng marami, mayroon siyang 2 baso ng red wine noong hapong iyon. "Halika, inom tayo." Gayunpaman, walang inaasahan na malasing si Sheila Ballard sa lalong madaling panahon. Kahit na nawala na siya ng loob, ipinagpatuloy niya ang pagpuno sa kanyang baso. "Miss Sheila, lasing ka na. Dapat tumigil ka na bago mo matamba ang sarili mo." Sinubukan siyang payuhan ni Diane. "I'm not drunk. I can still drink. I can drink a lot." Pilit na idinilat ni Sheila ang kanyang mga mata habang umuungol. Naramdaman ni Severin na hindi na makontrol ang sitwasyon. Naubos na ni Sheila ang 2 bote ng red wine. Sa kabila ng kanyang mga pag-aangkin, hindi mahawakan ng matigas ang ulo na babae ang kanyang alak. Paano ipapaliwanag ni Severin ang nangyari sa kanyang ama? "You should stop, Miss Ballard. Lasing ka na." Tinulak ni Severin ang dalaga.
Hindi. Pagmamatigas ni Sheila. She pouted at Severin. I won't listen to you unless you kiss me. If you don't, I'll just drinking. Hehe. Hik. Napuno ng kahihiyan ang mukha ni Severin. Hindi na napigilan ng lasing na babae ang sarili na sabihin ang mga kalokohan at awkward na salita. Ahem, lasing na yata siya. Pumayag naman si Megan. Ano ang dapat nating gawin? Hindi na alam ni Diane kung paano haharapin ang sitwasyon. Hehe, I never imagined Miss Ballard has such a wild side. Biglang tumawa si Claude. Mr. Follett, siguradong may kagandahan ka para mahulog sa iyo ang isang cute na babae na tulad niya. Alam mong hindi totoo yan, Mr. Emeraldo. She's drunk. Bueno, ginagawang tapat ng alak ang isang tao tungkol sa kanilang nararamdaman. Buti na lang at taglay mo ang kagandahang iyon, Mr. Follett. Patuloy na panunokso ni Claude kay Severin. Anak ng tinapa, I'm so jealous. Buti sana kung mahalikan ko siya. Hindi napigilan ni Stanley na ipahayag ang kanyang inggit. Para sa kanya, laging nakukuha ni Severin ang pinakamagagandang bagay sa buhay. Hindi lamang si Sheila Ballard ang nangunguna sa mga dilag tulad ni Robin Zelanco, ngunit siya rin ay cute, bata, at may kahangahangang dibdib. Kung maaari lamang siyang makakuha ng isang napakarilag at makapangyarihang dilag para umibig sa kanya. Laging nasa kay Severin ang lahat ng swerte sa mundo. Diane, Megan, pwede bang isama niyo si Miss Ballard sa kwarto niyo para magpahinga? Ipapauwi natin siya sa mga bodyguard niya kapag nakatulog na siya. Mungkahi ni Catherine. Oo, Lola. Tumayo ang dalawang babae at nagsimulang tulungan si Sheila. Hindi. Gusto kong makasama ang aking mahal na si Severin. Hindi ko kailangan ng tulong ng sinuman. Sa pagtataka ng lahat, mabilis na ikinulong ni Sheila ang kanyang mga braso sa hita ni Severin at niyakap ito ng mahigpit. Nagpalitan ng tingin sina Diane at Megan at hindi alam ang sasabihin. Nakakahiya din kay Diane. Kinailangan niyang panuurin ang isa pang babaeng nahihiya na niyayakap ang kanyang lalaki. Miss Ballard, mangyaring bantayan ang iyong pag-uugali. Hayaang tulungan kanina Diane at Megan sa isang silid upang makapagpahinga. Tinapik ni Severin ang balikat ni Sheila. Lalo tuloy siyang nagngangalit. Kung tutuusin, nagwawala na siya sa harap ng kanyang mga biyenan, pamilya at mga kaibigan, at lalo na ang kanyang pinakamamahal na asawa. Gayunpaman, kailangan pa rin niyang magpigil sa kanya. Kung tutuusin, si Sheila pa rin ang mahalagang anak ng makapangyarihang pamilyang Ballard. Hindi niya ito maitulak palayo sa pamamagitan ng puwersa, kaya makumbinsi lamang niya itong palayain siya. Hindi. Ayoko. Gusto kitang makasama. I like you so much. Pagkatapos ng kaunting ungol ni Sheila, nakatulog siya sa kondangan ni Severin. Lasing siya. Huwag mo siyang seryosohin. Tumingin si Severin kay Diane at sa kanyang mga in-laws habang sinusubukang ipagtanggol ang sarili. Severin, siguro mas mabuting isama mo siya sa loob. Sa puntong ito, ikaw lang ang makakatulong sa kanya. May kikinig lang siya sa iyo, sabi ni Catherine. Ngunit sa ilalim ng kanyang kalmadong pag-uugali, sinusubukan niyang hindi ipakita kung gaano siya kasaya. Dahil may crush si Sheila kay Severin, maaaring suportahan ng mga Shanahan ang kanilang kasal at gamitin ito para magkaroon ng matibay na relasyon sa mga Ballard. Tama, Severin. Tulungan mo siya sa loob ngayon. Inakay ni Felicia ang kanyang manugang. Fine. Muling tinapik ni Severin ang balikat ni Sheila. Miss Ballard, bitawan mo lang ang hita ko. Ihahatid na kita sa loob para humanap ng kama na matutulugan. Sleep. Sure. Gusto mo ba akong matulog? Sa wakas ay pinakawala ni Sheila ang kanyang pagkakahawak, ngunit ang kanyang mga salita ay hindi nakapagsalita sa lahat. Gayunpaman, hindi lamang siya tumigil doon. Hindi ba masyadong maaga, pero hindi pa ako handa. Halos tumigil ang puso ni Severin matapos marinig iyon. Mabilis niyang tinulungan si Sheila na makatayo. No, I'm not sleeping with you. Pinapatulog lang kita. Hindi, gusto kong manatili ka sa akin. Gusto kita. Ipinagpatuloy ni Sheila ang kanyang kalasingan at kumuha ng isa pang baso. Paano kung mayroon pa tayong ilang inumin?
Mabilis na inagaw ni Severin ang baso sa kanyang kamay at inilagay sa mesa. Pagkatapos, binuhat niya ito na parang isang prinsesa. "That's enough drinks for today." Ihahatid na kita sa kwarto ni Diane. Nagsimula siyang maglakad patungo sa malapit na mansyon. Sa pagkakataong ito, si Diane naman ang magalit. Matatanggap niyang may crush si Sheila sa kanyang asawa. Gayunpaman, ang mga nakakahiyang sinabi ni Sheila ay sadyang sobra para sa kanya. Nag-overestimate si Miss Ballard sa sarili niya. Nalasing siya at nag-ramble ng kung ano-anong kalokohan. "Halika, ituloy na natin ang pag-inom." Sinubukan ni Claude na i-defuse ang sitwasyon at itinaas ang kanyang baso. Oo, nakakabaliw ang ginawa niya. Ang cute niya pa rin. Sabi ni George habang kinakalampag niya ang baso niya kay Claude. Ipinatong ni Sheila ang kanyang ulo sa dibdib ni Severin at bumulong. "My charming Severin, do you want to sleep with me? It's my first time. Please be gentle." Muntik nang mahulog ang paa ni Severin. Alam niyang tama ang desisyon niyang umalis kaagad. Mahihirapan siya kung marinig ni Diane at ng iba pa ang sinabi ni Sheila. "You stupid girl, huwag kang uminom ng ganyan kung hindi mo kaya." Pinagmumura niya ang lasing na dalagita sa kanyang mga bisig. Bulong ni Sheila sa huling pagkakataon bago siya nawalan ng malay. Matapos maglakad ng ilang minuto, si Severin binuhat si Sheila sa kwarto ni Diane at inilagay sa kama. Pagkatapos, tinanggal ni Severin ang kanyang sapatos at ipinuwesto ang kanyang katawan para makatulog siya ng komportable. Biglang pumulupot ang braso ni Sheila sa leeg niya. "Be gentle, please. First time ko ito. Natatakot ako." Bulong niya. Ang kanyang sexing mapupulang labi, malaanghel na mukha, at sexing katawan ay halos magpakilos sa kanyang puso. Napalunok si Severin nang halos mahulog siya sa kanyang alindog. Mabilis niyang inilayo ang braso nito sa kanyang leeg, umiling, at lumabas ng silid. Binuhusan niya ng tubig ang mukha sa loob ng inidoro bago bumaba. "She's such a handful." Paano siya nalasing? Kahit na ang isang matuwid na lalaki tulad ni Severin ay mahihirapang harapin ang isang wild-spirited na kagandahan tulad ni Sheila. "How was it? Okay lang ba siya?" Tanong ni Diane sa asawa nang makitang nakabalik na ito. "She's fine." Mabilis siyang nakatulog pagkatapos ko siyang ilagay sa kama. "She's such a piece of work." Hindi siya nakakainom ng marami, at nagbubuga siya ng lahat ng uri ng kalokohan kapag lasing siya. Hindi napigilan ni Severin ang sarili na magreklamo. Baka honest lang siya sa nararamdaman niya. Tumawa si Catherine bago nagpatuloy. "Severin, buti na lang may gusto sa'yo si Sheila. That proves you have what it takes to be capable and charming. At saka si Sheila is from a high-class family. That should show how popular you are." Hindi gaanong mahalaga para kay Diane ang mga salita ni Catherine, ngunit alam niyang nag-iiwan siya ng pahiwatig kay Severin. "Oh, don't drink yourself silly tonight. We need to send the ward chief our invitation tomorrow. Aalis tayo sa umaga. Don't be late." Tipid nang umiti si Severin. "Huwag kang mag-alala, Lola. Hindi namin gagawin." Pagkatapos, binaling niya ang atensyon kay Claude. "Halika, Mr. Emerildo. Ipagpatuloy natin ang pag-inom. Inom tayo hanggat kaya natin." Oo, gagawin natin. Nakakatuwang uminom kasama ka." Itinaas ng dalawang lalaki ang kanilang baso at nagsimulang uminom muli. Nang matapos ang tanghalian, umalis si Claude kasama ang kanyang mga tauhan. "Lola, uuwi na rin kami," sabi ni Diane habang bitbit ang regalo niya. "Sige." Tumango si Catherine. "Diane, pupunta ba tayo bukas ng umaga, o ikaw na lang ang susando sa amin?" Mabilis na tanong ni Megan. "Well, pwede ka naming sunduin bukas," sagot ni Diane. Habang sinisimulan ni Severin at Diane ang kanilang pag-uwi, ang lalaking nanunood mula sa balkonahe ng tea house ay ngumisi. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 415. Mukhang mahal na mahal ka ni Miss Ballard. Sa pagbabalik, bahagyang ngumiti si Diane,
na nakaupo sa passenger seat, at sinabi kay Severin. Hindi alam ni Severin ang isasagot, kaya kalahating biro lang ang naisagot niya. Hoy, honey, masyado kang nag-iisip, lasing lang siya at nagsasalita ng walang kaparirikan. Pero ipinapakita nito na hindi ka maling tao ang napili mo, di ba? Pambihira ang alindog ng asawa mo. Matapos marinig ito ni Diane, hindi niya napigil ang ibuka ang kanyang mga labi at nakangiting sinabi, hindi ba? Pinili ko ang pinakamahusay na lalaki. After that, she asked curiously again, by the way, what is the gift that Claude gave you? Why do I feel that he came here today to curry favor with you? Speaking of Claude, hindi napigilan ni Severin na ngumiti at sinabing, si Claude ay isang matalinong tao. Sa tingin ko ay nakita niya si Larry mula sa Draco Hall at ang iba ay nagbigay ng maraming ari-arian ng mga Chavez sa mga Shanahan. Dapat niyang isipin na ang mga Shanahan ay may magandang kinabukasan, kaya nandyan siya para magbigay ng mga regalo. Gayunpaman, umiling si Diane. I don't think it's that simple. The gift to you is more precious, right? Tiningnan ko yung box, and it was not simple. Kahit hindi ko nakita kung ano yung laman nun, I can only imagine how precious it is. Bahagyang ngumiti si Severin. Talagang hindi ito simple. Mayroong 1,000 taong gulang na reishi na kabute sa loob. 1,000 taong gulang na reishi mushroom. Kumunat ang noo ni Diane, at hindi nagtagal ay ngumiti na naman. Ang mga reishi mushroom ay makikita kahit saan, ngunit kung ito ay 1,000 taong gulang, ito ay malamang na peke. Hehe, ilang taon na itong reishi mushroom. Sino ang makakapagsabi? Sa tingin ko mahirap makahanap ng kahit 1 siglo na ang edad. Nakangiting sabi ni Severin, mahal, marami talagang reishi na kabute, at hindi mahal ang mga nasa merkado, ngunit para sa aming mga nagsasanay, malalaman pa rin namin kung ito ba ay 1,000 taong gulang na kabute. Kung ito ay 500 taong gulang, magkakaroon ng maraming espiritual na enerhiya na makakalap sa reishi na kabute, at magkakaroon ng higit pang espiritual na enerhiya ng kabute sa reishi. Espiritual na enerhiya. Matapos marinig ito, sinabi ni Diane, ibig sabihin, nasipsip ng kabute ang asensya ng araw at buwan, at mayroong isang uri ng enerhiya dito. Pagkatapos mong kunin ang kabute, maaari mong pagbutihin ang iyong paglilinang. Maaari ka bang maging napakalakas? Bahagyang ngumiti si Severin at sinabing, hehe, medyo. Ito ay isang uri ng enerhiya, ngunit hindi ito ang asensya ng araw at buwan, ngunit ang kakanyahan sa pagitan ng langit at lupa. Ang ganitong uri ng gas ay hindi isang bagay na mararamdaman ng mga ordinaryong tao, at hindi ito nakikita. Tanging ang mga may mahusay na mga talento sa paglilinang lamang ang maaaring maingat na malasahan ang pagkakaroon ng ganitong uri ng enerhiya. Biglang nakaramdam ng pagkailang si Diane at sinabing, parang ako yung tipo ng ordinaryong tao na hindi marunong maglinang, di ba? Masasabi ni Severin na gusto rin ni Diane na linangin at magkaroon ng lakas, lalo na nang siya ay kinidnap ng mga bodyguard ng mga Chavez noong araw na iyon, baka magkaroon siya ng kaunting trauma sa kanyang puso. Kung may lakas lang siya, baka hindi siya masyadong pasibo noong mga oras na iyon. Kung nagawa niyang pigilin ang 2 bodyguard na nag-alis sa kanya saglit, at pagbalik ni Abigail ay hindi na siya nadala. Sa pag-iisip nito, hinawakan ni Severin ang kabilang kamay ni Diane gamit ang isang kamay, at sinabing may mahinang ngiti, honey, huwag kang mag-alala, tiyak na mahahanap ko ang kayamanan na makakapagpabago sa iyong pisikal na talento, at pagkatapos ay maaari mo ring linangin. Pagkasabi nito, huminto sandali si Severin, at sinabing, syempre, para sa isang naglilinang, ang taong may enerhiya ay itinuturing na nakapasok sa threshold ng paglilinang, dahil ang taong may enerhiya ay alam na kung paano huminga ng espiritual na enerhiya at gumamit ng espiritual na enerhiya para sa paglilinang. Alam niya kung paano gumamit ng espiritual na enerhiya upang mapangalagaan ang katawan. Kung tungkol sa mga mandirigma, sila ay hindi itinuturing na Grandmaster. Hindi mga magsasaka. Napakatalino ni Diane, at mabilis na naunawaan ang kahulugan ng mga salita ni Severin. Her eyes and she said, honey, what do you mean?
Kung kaya kong mag-exercise at mag-practice ng husto, pwede pa rin akong maging warrior o master, right? Kumunot ang noo ni Severin. May dalawang paraan, ang una ay ang patuloy na mag-ehersisyo, ngunit sa ganitong paraan, ang aking asawa ay maaaring maging isang maskuladong babae. Ayokong maging ganyan ka, honey. Sa oras na iyon, ang iyong mga braso ay mapuno ng mga kalamnan, kaya't hindi maganda ang hitsura. Inilibot ni Diane ang kanyang mga mata at sinabing, paano ang pangalawang paraan? Sabi ni Severin, ang pangalawang paraan ay ang paggamit nitong 1,000 taong gulang na reishi na kabute. Gupitan ito sa maliliit na piraso para gawing tsaa. Hindi lang ito makakapagpalusog sa katawan, makapagpapahaba ng buhay, at makapagpapatigas at makinis ng balat, ngunit pati na rin, mababago din ito ang pangangatawan ng katawan at mabilis kang maging mandirigma. Kaakibat ng kaunting ehersisyo, maaari kang maging grandmaster. Diyos ko, hindi nakakagulat na nakita ko na hindi mo talaga gusto ang regalo na ito sa simula. Ngunit nung nakita mo kung ano yun, agad na nagningning ang iyong mga mata, at pagkatapos ay tinanggap mo ito. Mula sa iyong reaksyon, alam kong ito ay isang bagay na maganda. Hindi napigil ang mapasigaw ni Diane. Ngumiti si Severin at sinabing, masyado pang bata si Celine, kaya hindi ako makapagtimpla ng tsaa para sa kanya. Gayunpaman, kaya ng mga magulang niya. Okay lang sa kanila na pahabain ang kanilang buhay, kahit 10 taon pa. Ikaw naman, at that time, you can keep more than half of it, and I will teach you some boxing and kicking exercises in 2 days. You can practice kahit wala kang gagawin. Okay. Honey, napakabait mo sa akin. Pagkarinig nito ay agad na tumawa si Diane, halatang tuwang-tuwa. Ang Claude na ito ay handang kumuha ng ganoong kayamanan. Ito ay talagang isang pag-aaksaya ng mga mapagkukunan. Haha, iniisip kasi ng mga tao na may silbi ang asawa mo. Ganito ang mundo. Kapag wala kang kakayahan, walang mag-iisip ng mataas sa iyo. Tumawa si Severin. Gayunpaman, sa sandaling ito, isang matandang lalaki ang lumitaw sa kalsada sa unahan, at hinampas ang isang malapit na puno gamit ang kanyang palad. Hindi maganda. Nang makita ito ni Severin ay agad niyang naramdaman na may mali, at agad na pinara ang preno. Boom! Ang malaking puno ay direktang nabali at nahulog sa gitna ng kalsada, na humarang sa daan ni Severin. Nagulat si Diane, at tiningnang mabuti, kung kanina lang medyo bumagal ang reaksyon ni Severin, baka nalaglagan ng malaking puno ang sasakyan nila. Diyos ko, kamangha-mangha ang matandang iyon. Napatingin si Diane sa matanda at hindi napigil ang mapasigaw. Mahal, hindi ko alam kung ngayon mo lang napansin. Nang tinapik ng kabilang partido ang puno, may puting ilaw na kumikislap sa palad. Iyan ay espiritual na enerhiya. Ang taong ito ay isang first-grade profound master. Habang nagsasalita si Severin ay bumaba siya ng sasakyan. Nakikita ang matandang iyon na ganito, malamang na sinusundan niya tayo. Malalim na master, napabuntong hininga si Diane, at nagmamadaling sumigaw kay Severin, mahal, mag-ingat ka. Nakaupo si Diane sa kotse, nakakuyom ang mga kamao, na nag-aalala. Alam niyang napakamakapangyarihan ni Severin, ngunit hindi naman mukhang mahina ang matandang ito, kaya inisip niya kung mananalo ang kanyang asawa. Sa pagtingin sa iyo, dapat kang maging isang propesyonal na mamamatay tao. Pagkababa ni Severin sa sasakyan, mabilis siyang naglakad, tumayo hindi kalayuan sa kabilang partido, at mahinahong sinabi. Hindi nagmamadali ang matanda, ngumiti siya kay Severin at sinabing, tama, anak, napakabilis mong mag-react. Hoy, ang mga mamamatay tao ay patuloy na dumarating sa aking pintuan kamakailan, at hindi ko alam kung sinong bastard ang nag-imbita sa kanila. Bumantong hininga si Severin, pagkatapos ay pinunasan ang kanyang mga kamao at sinabing, kahit napatay ko silang lahat, nakakainis pa rin. Haha, pinatay mo silang lahat. Ibig sabihin, puro basura ang mga nauna. Natatawang sabi ng matanda, sa pagkakataong ito, malamang ikaw ang mamamatay. Masyado kang confident. Pinunasan ni Severin ang kanyang mga kamao, at sinabi sa kabilang partido. Sana ikaw na ang huli. Oo,
Isang malamig na liwanag ang kumislap sa mga mata ng matanda, at pagkatapos ay ipinitik niya ang kanyang palad sa isang iglap, naglabas ng ilang mga patalim mula sa kung saan. Bigla niyang inihampas ang mga ito, at 5 patalim ang pumutok kay Severin. Swash, swash, swash. Ang mga lumilipad na kutsilyo ay napakabilis na naging mga after-image. Kumunot ang noo ni Severin, napaka-insidious talaga ng matandang ito. Kung pipiliin niyang umiwas, ang lugar kung saan lilipad ang mga nahagis na kutsilyo na ito ay tatama kay Diane sa sasakyan sa likuran niya. Wala siyang pag-aalinlangan na madaling tumagos sa windshield ng sasakyang iyon at tumama kay Diane. Kaya naman, hindi siya makaiwas. Napakawalang hiya. Malamig na ngumisi si Severin at iniunat ang mga kamay. Tila random, siya nahamampas sa hangin ng ilang beses na parang kidlat, at nasalo ang lahat ng 5 lumilipad na kutsilyo. Paano ito? Nang makita ng matanda ang sitwasyon, bamuka ang bibig nito sa gulat. Ang 5 lumilipad na kutsilyo ay nasalo ni Severin sa isang kisap mata, na nagpapakita kung gaano kabilis si Severin. Ang ganitong uri ng bilis ay imposible para sa anumang malalim na master. Nakatingin lang si Severin sa paglipad ng kutsilyo, at pagkatapos ay ngumisi muli. Sure enough, walang hiya ang isang walang hiyang tao sa lahat ng ginagawa niya. May lason ang mga ito. Hehe, kahit bakat ng konti lang sa balat ko, tapos. Patay ako, di ba? Ikaw, lalong nabigla ang matanda. Sino ang target sa pagkakataong ito? Alam ng batang ito na may lason dito sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa kanyang mga ibinabato na kutsilyo. Balik sa iyo. Swash, swash, swash. Ikanaway ni Severin ang kanyang kamay, at ang 5 lumilipad na kutsilyo ay lumipad pabalik sa isang iglap. Sa pagkakataong ito, ang bilis ng lumilipad na mga kutsilyo ay mas mabilis, at ang anggulo ng mga lumilipad na kutsilyo ay naging mas nakakalito. Hindi maganda. Nang makita ng matanda si Severin na winuwagayway ang kanyang kamay, alam niyang may mali, at bahagyang yumuko siya, na handang umiwas. Nakakalungkot lang na mabilis na lumipad pabalik ang nahagis na kutsilyo ni Severin. Mabilis na tumingkayad ang matanda, ngunit nakita niya ang 2 kutsilyo na nakadikit sa kanyang tiyan, 2 sa kanyang mga hita, at 1 sa kanyang braso. Lahat ng 5 natapon na kutsilyo ay damapo sa kanya. Ubo, kumunot ang noo ng matanda, at agad na niluwa ang 2 subo ng dugong itim, na may takot at gulat ng kanyang mga mata, at diretsyong bumagsak. Umakyat si Severin sa malaking puno na nasa kabilang kalsada at sinipa ito, at ang malaking puno ay sinipa sa gilid ng kalsada. Hindi ako makapaniwala. Pumatay ng malalim na master ang asawa ko ng ganoon lang. Napatulala na lang si Diane na nakaupo sa kotse nang makita niyang napakadali lang nakaharap ni Severin sa isang napakalakas na assassin. Nakakatakot ang lalaking ito. Maya-maya, bumalik ulit si Severin at umupo ulit sa kotse. Honey, ang galing mo, idol kita. Tumingin si Diane kay Severin at hindi napigil ang yamakap sa braso ni Severin. Kailan ako magiging kasing lakas mo? Ngumiti si Severin at sinabing, natatakot ako na medyo mahirap, haha. Tumahimik ka. Agad na inilibot ni Diane ang kanyang mga mata kay Severin, na mukhang medyo kaakit-akit. Sa oras na ito, ganap na nabangkarota ang pamilya ni Easton Laws. Matapos ibenta ang lahat ng kanilang ari-arian, sa wakas ay nakabayad sila ng higit sa $300,000 sa mga utang sa ibang bansa. Ang nasabing kabuuan ay tila hindi gaanong para sa dating Laws. Gayunpaman, para sa kanila ngayon, parang sakit ng ulo. Walang mga mapagkukunan at walang pera sa kamay. Gusto man nilang magsimula ng maliit na negosyo, walang handang makipagtulungan sa kanila. Higit pa rito, ang mga nagpapautang ay madalas na pumupunta sa kanila upang humingi ng bayad. I'm so mad. I thought I found a rich kid, but what happened? Wala akong nakuha, at nasayang ang kabataan ko. Galit din na ungol ni Lucy sa sariling tahanan. Kahit anong gawin niya, hindi siya gumaan. Ang nanay ni Lucy, si Helga, ay nagreklamo sa gilid, "Oy, lahat ng ito ay dahil hindi ka pumili ng tamang tao. Kung hindi mo kasama si Easton noon,
Kung nanatili ka sa kay Severin na iyon, marahil ay okay. Mayaman ang pamilya ni Severin ngayon. Tumikim si Landon. Tama, halos 15 milyon ang halaga ng mansyon na tinitirhan nila ngayon, hindi pa banggitin kung gaano kasarap magmaneho sa mga mamahaling sasakyan. Nabalitaan ko na puspusan na ang mga Shanahan. Kahit ang panganay na anak ng mga Ballard ay tila may gusto kay Severin, at hinahabol siya nito. Ang swerte talaga ng batang iyon. Nang marinig ang sinabi ng kanyang mga magulang, mas nagalit si Lucy. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, hindi niya maiwasang sabihin kay Landon, "Kai, sa tingin mo ba maganda ako?" Hindi alam ni Landon kung bakit biglang magtatanong ng ganoon si Lucy, at agad na sinabing, "Siyempre maganda ka. Noon, ikaw ang pinakamagandang babae sa paaralan." Oo, kumunot ang noo ni Lucy, at pagkaraan ng ilang sandali ay may pumasok na ideya sa kanyang isipan. Noon, mahal na mahal siya ni Severin kaya naglakas loob pa siyang hampasin sa ulo si Easton, na isang anak mayaman ng bote. Nakulong pa siya para sa kanya. Kung ganoon nga, naniwala siya na baka si Severin ang kasama ni Diane ngayon dahil nagsilang si Diane ng anak para sa kanya. Maaaring hindi masyadong malalim ang relasyon ng dalawa. Bukod dito, sa tansya niya ay dapat pa rin siyang isipin ni Severin sa kanyang puso. Sa huling pagkakataon na gumawa siya ng gulo sa kasal niya, malamang ay dahil sa pag-ibig. Kung tutuusin ay pumunta siya sa kasal dahil ayaw niyang makita itong ikakasal kay Easton. Si Severin ay matangkad, gwapo, at mayaman. Not to mention his medical skills, magaling din siyang makipaglaban. Ito ay dapat na ang pinakamahusay na pagpipilian. Naniniwala siya na hanggat handa siyang puntahan si Severin, maaaring may puwang para sa pagtubos, dahil naniniwala siyang dapat mahal pa rin siya ni Severin sa puso nito. Definitely, hindi makakalimutan ng ganun-ganun lang ang relasyon ng 3 taon. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, si Lucy ay tumayo nang hindi sinasadya, at sinabi kina Landon at Helga, "Nanay at tatay, lalabas ako sandali." Pagkalabas, nakita ni Lucy ang mga dati niyang kaklase na sina Queen Johnson at Timothy Tanner. "Lucy, bakit ka nandito?" Nang makitang dumating si Lucy, hindi napigilan ni Queen na sabihin, "Nabalitaan ko na naghiwalay na kayo ni Easton." Tumango si Lucy. Siya ngayon ay isang mahirap na tao at marami pa rin ang mga utang. Paano ko babahaginan ng gayong pasanin sa kanya? Ayokong magdusa kasama siya, at ayaw kong tulungan siyang mabayaran ang mga utang. Pagkatapos magsalita, nag-isip sandali si Lucy, at pagkatapos ay sinabi kay Queen, "Queen, sa tingin mo ba makakasama ko pa si Severin? Gusto kong isalbo ang aming pagmamahalan." Sina Queen at Timothy ay orihinal na umasa sa relasyon ni Lucy at Easton upang makatanggap ng ilang maliliit na proyekto mula sa Laos, na nagpayaman sa kanila at naging multi-millionaires. Buti na lang at matapos malaman ang nangyari sa Horsefields, nalaman agad ni Timothy na tapos na si Easton, kaya agad siyang pumunta sa Laos para bayaran ang utang ng kabilang partido para sa kanyang proyekto. Sa ganitong paraan, hindi masyadong malaki ang kanilang pagkawala, at sa huli ay nawalan sila ng higit sa 30,000 dolyar. Ngayon pagkatapos marinig ni Timothy ang mga salita ni Lucy, lihim niyang pinagalitan si Lucy dahil sa pagiging walang hiya. Nang makita niyang mayaman si Easton, iniwan niya si Severin at pinili si Easton. Ngayong nagkaproblema si Easton, at ngayon ay mayaman at makapangyarihan na si Severin, bigla niyang sinabi na gusto niyang ibalik ang kanilang orihinal na pag-iibigan. Ang ganitong mga walang hiyang salita ay masasabi lamang ng mga ganyang babae. Kahit na hinamak siya ni Timothy sa kanyang puso, si Queen at Lucy ay nagkaroon ng magandang relasyon pagkatapos ng lahat. Kaya napangiti pa rin siya at sinabing, I'm afraid it's a bit hard, right? After all, hindi lang si Easton ang sinundan mo, pati si Severin ay nagwala din siya nang pumunta siya sa kasal. Noon, pinahiya mo ng husto si Severin at sinabi mo pa na papatayin mo siya. Paano ka pa rin niya matatanggap sa ganoong sitwasyon? Gayunpaman, sinabi ni Lucy, paano mo malalaman kung hindi mo susubukan? Nakulong siya dahil sa akin, na nagpapakitang mahal niya ako.
Siguro hanggang ngayon iniisip niya pa rin ako sa kaibuturan ng kanyang puso. At saka, kung willing siyang tanggapin ako, willing akong maging mistress. Hindi nagsalita si Queen, dahil hindi niya alam kung ano ang iniisip ni Severin. Pagkaraan ng ilang sandali, hindi napigilan ni Queen na sabihin kay Lucy, Lucy, kung gusto ka pa rin ni Severin o hindi, hindi mo ba alam kung tatanungin mo siya? Ano ang silbi ng pagpunta mo sa amin? That's true. Kung gusto ka pa niya, tanungin mo na lang siya. We can't give you answers if you come to us. We are not roundworms in his stomach. Sabi ni Timothy. Napahiya si Lucy. Kung pupuntahan ko siya ngayon, paano kung ayaw niya akong makita? Kaya, kung pupunta ako sa inyo, sana ay matulungan mo kaming lumikha ng pagkakataong magkita. Kung maaari mo siyang tawagan at yayain, naniniwala ako na malamang nalalabas siya. Pagkatapos magsalita, hinawakan muli ni Lucy ang braso ni Queen. Nakakaawa siyang tumingin habang niyugyug niya ang braso ni Queen at sinabing, Queen, matutulungan mo ba ako? Kung hindi mo ako tutulungan, walang makakatulong sa akin. Nang makita ang kaawa-awang hitsura ni Lucy, lamambot ang puso ni Queen. Hey, I remembered. Hindi ba babalik si Cain from abroad tonight? May balak kami ni Timothy na makipagkita sa mga matandang kaklase at yayain siyang magkaraoke sa gabi. Tapos we will use the excuse of a class reunion to out Severin out. Natural, tatawagan ka rin namin. You should follow along, so that must make sense, right? Mabilis na may naisip si Queen, nagliwanag ang mga mata niya at sinabi niya. Nang marinig ito ni Timothy ay tumango rin siya. Mukhang magandang solusyon. Kung tutusin, magkakaklase tayong lahat. Mukhang makatwiran para kay Lucy na magpakita doon sa oras na iyon. Nang marinig ito ni Lucy, napakunot ang noo niya, at hindi naiwasang malungkot. Sabi niya, Queen, hindi mo talaga ako inimbitahan. Medyo nahiya si Queen. Dati, tatawagan nila sina Lucy at Easton sa anumang pagtitipon. Kabanata 420. Sina Easton at Lucy ay mayaman, at sila ay medyo mapagpanggap at agresibo, kaya palagi silang nagbabayad ng bill. Ito ang dahilan kung bakit gustong-gusto silang imbitahin ni Queen at ng iba pa sa mga pagtitipon. Ngayon ay alam na nila na hiwalay na sina Lucy at Easton, hindi na lamang banggitin na si Easton ay hindi lamang naging mahirap, ngunit marami pa ring utang. Pinuntahan pa niya sila kahapon para manghiram ng pera, pero tumanggi sila. Natural na may gagawin sila ngayon, at ayaw na nilang tawagan si Lucy. Kung tutusin, dapat walang pera si Lucy para bayaran ang bill. Isa pa, tuwing lalabas si Lucy, nag-o-order siya ng mga pagkain at inumin na sobra-sobra at mahal. This time, silang dalawa ang nag-organize ng party. Mayaman pa sila, kaya binalak nilang bayaran ang bill. Hindi sila naglakas loob na imbitahan si Lucy, sa takot na pagkatapos pumunta ni Lucy ay umorder siya ng maraming mamahaling inumin. Malaki ang babayaran nila noon. Siyempre, hindi yun sasabihin ni Queen. Pagkaraan ng ilang sandali, awkward siyang umiti at sinabing, Hey, Lucy, naisip namin ni Timothy na hiniwalayan mo na si Easton. Natatakot kami na baka hindi maganda ang mood mo, kaya hindi ka namin inimbitahan. Agad ding pinaayos ni Timothy ang mga bagay-bagay at sinabing, Oo, at kilala mo si Cain. Hinabol ka niya noong nag-aaral siya, at hindi mo siya gusto. Natatakot kami na pagkatapos mong umalis, mapahiya ka pagkatapos makita siya. Hindi dahil hindi ka namin tinawagan dahil iniisip namin kung ano ang makakabuti para sa iyo. Matapos marinig ito ni Lucy, nakaramdam siya ng kaunting pasasalamat. Salamat, talagang maalalahanin kayong dalawa sa akin. Hoy, maganda naman ang relasyon natin, huwag kang masyadong magalang. Kung matutulungan ka namin, tutulungan ka namin. Agad na sabi ni Queen sabay ngiti. Sa hindi inaasahang pagkakataon, sinamantala ni Lucy ang pagkakataon at sinabing, Bueno, Queen, medyo masikip ako ngayon, mapapahiram mo ba ako ng $15,000? At kapag may pera ako, tiyak na babayaran ko ito sa lalong madaling panahon para sa iyo. Nang marinig ito, biglang nawala ang ngiti sa mukha ni Queen.
Lucy, natatakot ako na hindi ito gagana. Alam mo rin na kami ni Timothy ay umaasa din sa mga laws para sa aming mga mapagkukunan. Ngayong na ang mga laws ay nalugi na, mahirap na ring protektahan ang aming mga sarili. Nawalan kami ng daan-daang libong dolyar, at ngayon ay hindi na namin maibabalik ang mga pondo, kaya paano ako magpapahiram sa iyo ng pera? Tumingin si Timothy kay Lucy, na nakasuot pa rin ng gintong kwintas at isang napakakapal na gintong pulseres, at hindi napigil ang sabihin, Lucy, kung kapos ka sa pera, maaari mong ibenta ang iyong mga alahas na ginto at pilak para sa pera. Wala ka bang maraming alahas? Wala ka bang mga branded na bag na hindi mo gaanong ginagamit? Mabibili rin ang mga bag na ito sa murang halaga. Matapos mag-isip ng ilang sandali, sa wakas ay tumango si Lucy. Mukhang ito lang ang paraan. Nga pala, sa Holy Water Bar, mamayang alas 8. Magtipon tayo doon. Pagkatapos mag-isip ni Queen, sa wakas ay sinabi niya kay Lucy. Matapos marinig ito, tumango si Lucy, at saka curious na nagtanong, by the way, Queen, ilang taon nang nasa abroad si Cain, di ba? Bakit bigla na lang siyang bumalik? Wala akong balita sa kanya, kaya kumusta na siya ngayon? Matapos itong marinig ni Queen, ngumiti siya ng pilit at sinabing, hey, bigo kang habulin ng lalaking iyon noong nakaraan, tapos nag-abroad siya hindi nagtagal pagkatapos ng graduation. 5 taon na ang nakalipas, at hindi niya kami kinontak pagkatapos niyang mag-abroad. Pagkatapos, nagkusa siyang makipag-ugnayan sa amin, na sinabing babalik siya, at hiniling sa akin na maghanap ng imbitasyon ng ilang kaklase, alam ko talaga.